Coming up next, New life in Christ. Amen. And the Word of God says here, shout for joy to God our defender. Sing praise to God of Jacob. Start music and beat the tambourines. Play pleasant music on the harps and the lyres. Blow the trumpet for the festival when the moon is new and when the moon is full. This is the law in Israel, an order from the God of Jacob. He gave it to the people of Israel when he attacked the land of Egypt. I hear an unknown voice saying, I took the burdens off your backs. I let you put down your loads of bricks. When you were in trouble, you called to me and I saved you. From my hiding place in the storm, I answered you. I put you to the test at the spring of Meribah. Listen, my people, to my warnings. Israel, how I wish you would listen to me. You must never worship another God. I am the Lord your God who brought you out of Egypt. Open your mouth and I will feed you. But my people would not listen to me. Israel would not obey me, so I let them go their stubborn ways and do whatever they wanted. How I wish my people would listen to me. How I wish they would obey me. I would quickly defeat their enemies and conquer all their foes. Those who hate me would bow in fear before me. Their punishment would last forever, but I would feed you with the finest wheat and satisfy you with wild honey. Masiglang awitan ang tagapagligtas. Itong Diyos ni Jacob, awitang may galak. Umawit sa saliw nitong panderita kasabay ng tugtog ng lera at alpa. Hipan ang trompeta tuwing nagdiriwang kung buwan ay bagot na sa kabilugan. Sa bansang Israel, ito yaong utos, batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang ang utos, ito'y nagsilang ilabas sa bansang Ehipto. Ganito ang wika ng aking narinig, mabigat mong dalay aking iniibis. Ipinababa ko ang pasaning baskit. Iniligtas kita sa gitna ng hirap. Iniligtas kita nang ikaw tumawag. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubo kita sa batis Meribah. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Ang Diyos Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay di dapat luhuran. Ako ay si Yahweh, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. May pagkain ako na handa sa iyo. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking biniyaang ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Ang tangi kong angad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Silang namumuhit sa aking napupuot. Ay magsisiyuko sa laki ng takot. At ang parusa nila'y walang pagkatapos. Ang lalong mabuting bunga nitong trego, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Ang banal at buhay na salita ng ating mahal na Panginoon. So yan ngayon, ito yung salita ng ating mahal na Panginoon na yan, na gustong-gusto niya na talaga na iligtas,
ligtas ang mga Israel. Tayong mga nilikha ng Diyos, tayong minahal ng Diyos na yan sa kabila ng kanyang paghihirap, sa kabila ng pag-alay ng kanyang buhay, pero narinig natin kanina at nabasa na nandyan pa rin sa katigasan ng puso at ulo ang mga tao no, na hindi siya pa rin kinikilala. Pero dyan, no, ang ating mahal na Panginoon talagang mahabag at maawain at mapagmahal na kahit gaano man katigas ang puso mo, gaano mo na deny mo man siya, but then nandyan pa rin siya, no, handa pa rin na tumulong sa iyo no, kapag lumapit ka sa kanya at tanggapin no, na tanggapin siya ng iyong tagapagligtas at tanggapin siya na siya yung no, source of everything. Ay yan ang ating mahal na Panginoon, punan niya ang lahat mong pangangailangan no, at bigyan kanya ng mahabang buhay, bibigyan kanya ng isi-save kanya anuman ang iyong kalagayan sa ngayon. In Jesus' name, Amen and Amen. At isang mapagpalang gabi sa mga kapatid natin na patuloy na riyan sa programa via different media platform, sa mga kapatid natin dyan sa Facebook Live, sa mga kapatid natin sa nakikinig sa radio, nanonood sa television, sa Cable Star, at sa mga kapatid natin dyan na patuloy na riyan sa YouTube nyo, sa Ang Diyos Gugma channel official, as dyan sa mga kapatid natin sa international, sa Hong Kong, Singapore, Taiwan, Canada, Australia, USA, Kuwait, Dubai, Bahrain, sa Japan, at saan man kayo ng dako ng mundo. Naway patuloy kayong i-bless ng ating mahal na Panginoon at supply niya lahat ninyong mga pangangailangan. In Jesus' name, Amen. At sa mga kapatid natin dyan sa Metro Maynila, sa buong Luzon dyan, sa mga kapatid natin sa buong Mindanao, dyan sa Davao, Agusan, no? At sa mga, dito sa atin, no? Sa mga kapatid natin dyan sa Negros, sa Bacolod, dyan sa mga kapatid natin sa Aklan, Kalibo, Rojas, Antique, no? At dito sa atin sa Metro Iloilo, at sa mga kapatid natin dyan, no? sa family ko sa Pasig, San Enrique, dyan sa Dueñas, no? At dito sa atin sa Santa Barbara, naway no? I-bless tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. In Jesus' name, Amen. At may kapatid tayo dito kasama, ibigay natin Sister Marie. Have a blessed evening to all our brothers and sisters in Christ joining in our program, New Life in Christ. To all our brothers and sisters in Christ in our Facebook Live, and Just Gugma Network, and also in the page of Brother Edwin Daulo. And to all our radio listeners, sa mga lahat nakikinig din sa ating radyo, ang Just Gugma Radio Iloilo DYD 853 AM. And also you can hear and watch us in our Cable Star Channel 24 here in Iloilo, and Channel 30 and Gamaras, and Channel 77 and Negros. And to all of our brothers and sisters in Christ in abroad, our ADG International Chapter in Hong Kong, Singapore, and Taiwan, in Canada, Australia, Kuwait, Korea, Dubai, Japan, US, and Saudi Arabia, and here in the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, and wherever you are, saan man kayong dako ng mundo, naway ang ating banal na Panginoon na patuloy paalabin yung ating puso na makakinig sa kanyang banal na salita. Sabi nga sa kanyang banal na salita, sabi niya, how I wish, this is wish ng ating banal na Panginoon, God's wish that His people would listen to Him. So ito yung wish niya para sa atin, dahil napaka-importante. It is crucial na makakinig ng kanyang banal na sila, dahil ang kanyang banal na salita, as we experience, as we testify ng time na andyan tayo na sa lugmok, whatever man na circumstances, deepest or lowest ng ating buhay, because of God's word na nakatanim, nakaukit dito sa ating puso, ay talagang bawat suliranin man ay napagtatagumpayan natin, that victory is in us because of His living word, at hindi yan nagbibigay sa atin ng kaligtasan, ng katatagan at dagdag ng kaligunan, that firmness of faith na naririto sa atin. Kasalamat sa ating banal na Panginoon for the grace of faith at sa kanyang banal na salita na patuloy itinatanim sa ating puso. In Jesus' name, Amen and Amen. Amen and Amen. At
sa ating pagpatuloy ng ating topiko ngayong gabi. Nandito pa rin tayo sa spiritual warfare, no? At kung saan na dito tinuturuan po tayo ng ating mahal na Panginoon kung paano natin labanan ang sanlibutan, paano natin ang labanan ng diablo, paano natin malabanan yung pita ng laman na nandito sa atin, na kung saan nandyan everyday, no? Kung wala tayo sa grasya ng ating mahal na Panginoon, diyan ma-deceive tayo ng kalaban, ma-deceive tayo ng diablo, at diyan hindi natin magawa ang pinapagawa sa atin ng ating Panginoong Diyos, kung diyan na hindi natin binabaliwala natin yung kanyang pagtuturo. Kaya ito, thankful tayo na meron ngayon tayo dito na diyan sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo at sa banal na salita na naglilid sa atin, na mapagtagumpayan natin ito if we believe in Him, if sundin natin ang kanyang mga tinuturo at gawin natin kung ano yung pinapagawa ng ating mahal na Panginoon. Most especially we have time to pray to our Almighty God, and we have a personal relationship sa Kanya, dahil kung wala mahihirapan tayo na labanan ang mga bagay-bagay na nandyan sa atin, yung ating mga kagustuhan, yung desire ng ating flesh, kaya yan palagi yung ating hallelujah, yan ang palagi ang matindi nating kalaban, mismo yung ating sarili at itong sanlibutan. At sa ngayon sa ating pagpapatuloy ngayon dito sa ating topiko ngayong gabi, sa offering offering na sa buhay ni Ananias and Sapphira, At dito sabi dito sa banal na salita ng Diyos, sa basahin natin yung kung paano nag-ahlay si Ananias at si Sapphira. Sabi dito, but a man named Ananias with his wife Sapphira sold a pieces of property, and with his wife knowledge he kept back for himself some of the proceeds, and brought only a part of it, and laid at the apostles' feet. But Peter said, Ananias heard this word. He fell down and breathed his last, and great fear came upon all who heard it. The young man rose and wrapped him and carried him out and buried him. So dito merong ditong mag-asawa na nagbili ng kanilang lupain, ng kanilang lupain. Ananias ang pangalan ng lalaki at si Sapphira naman ang babae. At sa kanilang pagbenta ng kanilang ari-arian, doon kanina narinig natin na binawasan ni Ananias ang pinagbilhan at ang kaalaman ng kanyang asawa, at bahagi lamang ang ibinigay sa mga apostol. So dito na natin dito kung paano nandaya si Ananias, at ito naman ay sinang-ayunan ng kanyang asawa na si Sapphira. At dito, dahil sa ginawa, sa kaalaman nila na hindi alam, nila na alam ng Diyos ang kanilang ginawa, dahil sa kanilang pagdadaya, lalong-lalo na sa lalong-lalo na sa apostol, sa apostoles ng ating mahal na Panginoon, na na naghahati din ng magandang balita. Kaya dito makikita natin kung paano agad alam naman natin ang paggawa ng kasalanan ay may mga konsekwensya, may mga konsekwensya yung paggawa ng kasalanan at kamalian. At dito instant dito na natanggap ni Ananias yung kanyang hallelujah, yung kanyang pagkakamali, na kung saan yung niya ay binawian siya ng buhay. So ipagpatuloy natin, sabi dito, after, so dito
sabi nila, Ananias heard words, he fell down and breath his last. So, dito nakita natin kung paano, no, paano si Ananias, no, kung paano siya, basahin natin dito sa Tagalog version. Sabi dito, Ananias, ano't nagpapadaig ka kay Satanas at nagsinungaling sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan ng lupa nang hindi pa naipagbibilin ang lupa? Hindi ba iyo iyon? At nang maipagbili ang lupa at nang ipinagbili na, hindi ba iyo ang ipinagbilhan? Bakit mo pa naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling. Sa Diyos ka nagsinungaling. Nang marinig ito ni Ananias, siya'y patay na bumagsak at lahat ng nakarinig sa pangyayaring ito ay sinidlan ng matinding takot. Tumindig ang mga binata, binalot ang bangkay at inilibing. So dito, no, dahil no sa dahil sa pagsinungaling ni Ananias sa Espiritu Santo or sa Diyos, diyan, no, instant binawian siya ng buhay. At nakita natin, no, na iba yung epekto, no, iba yung epekto sa kanya, no, iba ang epekto sa paggawa niya ng kasalanan, no, na diyan, no, bigla na lang siyang nabuwal. Bigla na lang siyang nabuwal at nawalan ng hininga. So, sabi dito niya, hindi siya nagsisinungaling sa tao, kundi nagsisinungaling siya sa Diyos. So, talagang hindi mo madaya ang Diyos. Nakikita niya ang lahat, hayag sa Panginoon ang lahat, hayag sa Diyos ang lahat. We cannot hide everything sa ating mahal na Panginoon. At kung ano man nakikita niya ang bawat isip, laman ng isip mo, laman ng puso mo, at kung ano man ang ginagawa mo, basang-basa, kitang-kita ng ating mahal na Panginoon. So, kung makapagsinungaling ka sa tao, sa Diyos, hindi ka makapagsinungaling at wala kang ligtas. Dahil, no, every time, no, ano man ang gagawin, no, every sin, no, anong mang kasalanan ang magagawa mo dito, talagang, no, may kaagimat na penalty, no, may mga konsekwensya. At yan ay, no, ito yung nangyari sa kay Ananias, binawian siya kaagad ng buhay dahil, no, sa kanyang pagsisinungaling at di pagsunod sa kagustuhan ng ating mahal na Panginoon. At sabi pa dito, after an interval of about 3 hours, his wife came in not knowing what had happened. And Peter said to her, "Tell me whether you should the land for so much." And he said, "Yes, for so much, for so much." But Peter said to her, "Tell me whether you sold the land for so much." So, and she said, "Yes, for so much." But Peter said to her, "How it is that you have agreed together to test the Spirit of the Lord? Behold, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out." Immediately she fell down, and his fell and breathed her last. When the young men came and they found her dead, and they carried her out and buried her beside her husband, and great fear came upon the whole church and upon all who heard of these things. So dito, no, kung ano ang nangyari kay Ananias, ganun din ang nangyari kay Sapphira sa kanyang asawa. Dahil, no, pinagkaisa sila, sinang-ayunan niya ang ginawa ng kanyang asawa. So dito makikita natin na kung
no, kung ang mali, no, kung ang mali ay inalaw mo na nahayaan mo na dagdagan pa ng isang pagkakamali, ay kung ano ang unang na naging resulta, ganun din pala ang susunod, no? Kumbaga ang resulta kung ang pagkamatay ng kanyang asawa ay ganyan din pala ang sasapitin niya. So nakita natin dito, no, na sabi dito, pagkaraan ng may 3 oras ay dumating ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari, no? Kaagad siyang kinausap ni Pedro. Sabihin mo sa akin, ito nga ba lamang ang pinagbilhan ng lupa ninyo? Opo, sagot niya. Iyan nga lamang po. Kaya sinabi sa kanya ni Pedro, ano't pinagkaisahan ninyong tuksuhin ang Espiritu ng Panginoon? Hayan, nasa pintuan na ang mga naglibing sa inyong asawa, at ikaw naman ang isusunod. Pagdakhay nabuwal si Sapera sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na siya, kaya't ito'y inilibing sa tabi ng kanyang asawa. Pinagharian ng matinding takot at buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. So ayan, no, kung ano ang dinanas ni Ananias, ganun din ang dinanas ng kanyang asawa. Ganyan ang magiging resulta kung ikaw, hallelujah, kung ikaw ay nagkasala sa Espiritu Santo at sa Diyos, no? Dahil sa pagsisinungaling mo at sa di pagsunod sa kagustuhan ng Diyos, ganyan ang magiging resulta, ganyan ang magiging kabayaran. Dahil ito ay pinagkatiwalaan sila ng Diyos, pero ano ang ginawa nila, no? Nagsinungaling sila at hindi nila sinunod o hindi nila, kumbaga nagdinaya nila ang Diyos. Yan ang nagiging resulta sa kanila, kamatayan. So dito sa atin din, no, sa ating buhay din, ganyan din, no, kaya pala ito nakakatakot pala ito kapag mangyari ito din sa ating buhay. Kaya ito ngayon, no, na ang Diyos ay pina-aware niya tayo, pinaalala niya tayo na dapat, no, kung ano ang pinasugo ng Diyos, kung ano pinapagawa niya sa atin, kung ano ang para sa Kanya, dapat ibigay natin, no? Ibigay natin para sa Kanya ng buong buo, na hindi pwede natin bawasan or bigyan lang natin siya, no? Bigyan lang natin siya kung ano yung ating gusto. Pero yung gusto ng Diyos, kung ano yung inuutos niya, kung ano yung gusto niya, dapat yun ang yan yung gawin natin. At yung ano na wag tayong magsinungaling sa Kanya. Wag tayong magsinungaling sa Kanyang banal na Espiritu Santo, dahil nakikita ng Diyos, na nakikita niya ang lahat-lahat, no? Wala tayong maitatago sa Kanya. Even though na iniisip pa lang natin, alam na ng Diyos. Kaya yan, no, napakahalaga na magiging magiging tayo sa ating ginagawa, sa ating iniisip, at kung ano yan yung sugo ng Diyos ay dapat nating sundin, dahil mahirap ang magiging resulta, ang balik sa iyo, ang konsekwensya na nariyan. Kaya natin dapat diyan, no, ang ating yung ating faith, pananampalataya sa Diyos ay dapat wag nating pagdudahan, wag nating baliwalain. Dapat kung ano yung gusto ng Diyos, ayan, susundin natin. At kung pinapa-offer Kanya na ganyan, yung buong buo na pinapa-offer niya sa iyo, dapat, no, i-offer mo, ibigay mo sa Kanya ng buong buo. At sa dito pa, no, sabi pa dito sa sunod, but a man named Ananias with his wife Sapphira sold a piece of property, and with his wife acknowledged
Yan, no? Kanina, yan yung nagiging yung ano natin ngayon dito. So, nakita natin kung paano, no? Kung paano sila pinarusahan ng ating mahal na Panginoon. So, dito, no, sa aking pagnilay-nilay dito sa topiko natin ngayon dito, na totoo, kung nag-o-offer ka, dapat galing sa puso mo. Buong puso mo na ibibigay yung time, talent, treasure mo, yan, no? Yan din ang isa din, no, na gusto na hinihingi sa atin minsan, no, ng ating mahal na Panginoon, na dapat meron siyang talagang, no, meron kang talagang time sa kanya, at yung yung kita mo, no, yung kita mo, at saka diyan, no, na kailangan, no, na i-priority mo siya, no? I-priority mo siya sa buhay mo. At sa aking experience sa pagbigay, no, sa pag-offer na ganyan, nung nakarinig ako dati, nung many times ko na rin to na testimony, pero ang sarap lang na balik-balikan kung dahil nga, no, iba yung nagiging epekto sa pagbibigay na galing sa puso mo. At sa akin dati, no, hiningi din ng Diyos sa akin yung aking time, talent, treasure. Nung una, hindi ko pa talaga maibigay sa Diyos yung hinihingi niya. At then yung prompting sa akin na magbigay, yun, no, parang may doubt pa ako. Sabi ko, kung ibigay ko ba, may balik yan sa akin. Pero many times akong nakarinig sa mga brothers and sisters, sa kanilang mga testimony, at dyan, no, na-inspire ako, at may desire dyan sa puso ko na ako din, nagdi-desire din ako na gawin ko rin kung ano, sabi ko, kung ano ang natanggap ng aking mga kapatid kay Kristo, ay ganyan din, no, doon nag-desire din yung puso ko na kung sila ay kung sila ay binless ng Panginoon, hindi mangyari din yan sa akin, na ibibless din ako ng Panginoon. So yan, no, nung may prompting sa akin na magbigay, pinabigay ako ng Panginoon na yan, no, yung prompting niya sa akin na magbigay that amount, yan, sinunod ko. At dyan sa pagbigay ko, although meron pang doubts, no, meron pang doubts, pero sabi ko, this is para ito sa aking Panginoon, para ito sa kanya, no, na to enhance his kingdom, no, para sa mga tao na dahil na-inspire ako sa mga testimony nila. So ganon, yung puso ko nag-desire, at nung nabigay ko yon, napakawalan ko yung that amount na yon, grabe, iba yung ano sa akin, yung balik sa akin, ang kaligayahan, that inner peace at inner joy na akala ko, no, na sa pagbigay ko na yun, malungkot ako or manghihinayang ako, pero hindi. Iba yung nagiging resulta sa akin. Grabe yung saya, tuwa dyan. Minsan napaluha pa nga ako, is because of, no, tears of joy, dahil, no, sinunod ko ang kagustuhan ng Diyos, at nakita ko yan, no, sa aking experience na doon nung nagbigay na ako. At yan, no, yung every time, no, na talagang nagde-desire na ako, small or big amount, yan, kapag may prompting sa akin, nagbibigay ako. So ganyan pa lang ibalik sa iyo ng Diyos, no? Yan, talagang bibigyan ka niya ng yan, no, galak sa puso mo, galak na sa pagbibigay mo na yan, hindi mo naisip na babalikan ka niya ng kapalit, kundi, no, ang ibalik niya sa iyo yan, no, yung happiness, no, happiness and joy diyan sa puso mo, na kahit na yun na nga lang yung pera mo, pero pag kapag binigay mo, masaya ka, no? At experience ko mismo yan sa akin, na siguro magti 3 years ako sa Hong Kong that time, and then sa mga 3 years ko, talagang hindi yan mawalan yung wallet ko ng pera, hindi yan talagang may laman talaga yan, at hindi ko hayaan na walang laman yan. So that time na talagang nakita ko yung wallet ko, binuksan ko, as in, no, wala talagang laman yung wallet ko, kahit na $10, $20, wala akong makita. Pero iba yung dating sa akin, instead na magalit ako, instead na sumama yung loob ko or malungkot ako, yung na-experience ko, natuwa pa ako. Kumbaga,
bakit sabi ko, hindi ako nakaramdam ng lungkot, hindi ako nakaramdam ng na magalit ako, no, yung mga pinahiram ko, pinautang ko, sisingilin ko, kasi that time nung hindi pa ako nabuksan, na merong humiram sa akin, na friend ko or kamag-anak ko, tapos pag wala na akong pera, diyan, no, sisingilin ko na kaagad yan kung hindi siya makabayad, at kung hindi yun, iba na yung kung ano-ano pa ang aking sasabihin. Pero doon, no, na-experience ko na iba yung pinalitan ng Diyos yung puso ko that time, na na magiging kontento, no, to be contented, na kung yun nga palagi yung ng ating servant, no, na sabi niya, kung magpapahiram ka, huwag mo nang sisingilin. Sabi ko, nung wala pa ako sa grasya ng Panginoon, napakahirap, no, napakahirap gawin, napakahirap na yun nga, pera mo pa yun, kailangan pa yun, pero yun nga, no, sabi ng ating Panginoon through our head servant, na hayaan mo na ang Diyos ang magbayad sa iyo. So yan, no, kung magiging ka lang, no, tanggapin mo lang yung pagtuturo ng Diyos, talagang buksan niya yung pag-unawa mo, yung isip mo, at maintindihan mo at munawaan mo na, oo, tama, dahil, no, na that time na kailangan niya yung pera o yung mga bagay na pagkain o ano man yan na ipinagkaloob mo, ibinigay mo sa kanya, nakatulong kanya, no? At yan pag minsan yung sabi ng ating noon through our servant, na yan, no, kailan mo ako pinakain, kailan mo ako pinadamitan, kailan mo ako binigyan ng kasi yun nga, no, na ganyan, sabi ko, na experience ko rin yun, na nagbigay din ako ng damit, no, nagbigay din ako ng pagkain, nagbigay din ako ng pera. So yan, no, sa paggawa ko ng pala yun, ay ang Diyos na pala yun yung inano ko, no, yung ginawan ko noon. Kaya sabi ko, ganun pala, no, ganun pala yung ng Diyos, na akala mo hindi mo siya, no, wala kang naibigay sa kanya, pero iyan pala ginagamit niya yung ibang tao, no, ginagamit niya yung ibang tao kung tinetest kanya, kung talaga, no, na kaya mo gawin yung pinapagawa niya sa iyo. Kaya salamat sa Diyos dito, no, sa kanyang pagtuturo, sa kanyang banal na salita, na once, no, tanggapin lang yan at panaligan at paniwalaan, ayan pala, no, ay magiging sa iyo yan, no, magiging magbukas pala yan, no, ng yung pag-unawa, no, bigyan kanya ng karunungan, bigyan kanya ng wisdom, knowledge, understanding, na maintindihan mo kung ano yung gusto ng Panginoon sa iyo. In Jesus name, amen and amen. At sabi pa dito, no, sa susunod dito, natapos sabi dito, maraming kababalaghan ginawa ang mga apostol na pawang nasasaksihan ng mga tao. Nagtipon-tipon sa portiko ni Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Hindi nangahas ng magisama sa kanila ang mga di sumasampalataya. Gayunpaman, puring-puri sila ng mga ito. Subalit, para ng parami ang lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon, dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga papag at mga higaan, upang pagdaan ni Pedro ay matatamaan ng kanyang anino ang ilan man lamang sa kanila, at dumating din ang maraming taong buhat sa mga bayang kanugnog ng Jerusalem, dala ng kanilang mga may sakit at mga pinahira pa ng masamang espiritu, at sila'y lahat ay pinagaling. So ito yung kanina, yung dugtong ng ating dito ni Ananias at ni Sapphira. Kaya dito, no, iba din pala, hindi lang pala, no, sa offer, nagpapagaling din ang ating mahal na Panginoon. So yan yung nagiging resulta kapag nandiyan, no, na mapagbigay ka, no, mapagbigay ka ng iyong kung anong meron diyan sa iyo, na in times, no, nandiyan ka sa kapighatian, nandiyan ka sa sitwasyon na may sakit ka, no, kailangan mo na diyan pala yung kung ano yung nagiging yung inoffer mo, inalay mo. Sabi kasi ng Panginoon, no, na hindi lang, no, na in times na nandiyan ka sa time sa buhay mo na may sakit ka, no, kung ano, papagalingin ka pala ng Panginoon. Baho, pero makapagbigay pa rin ako, no?
na yun no, yung makapagpatuloy pa rin ako bigay sa ating banal na Panginoon. At alam ko no, sa pagbibigay ay talagang nagbunga no, kung paano niya pinunan no, yung aking mga pangangailangan no, at the same time din no, yung pagbibigay ng aking family no, sa pagsusuporta dito sa komunidad, sa radio sponsor no, sa kanila, sa Covenant at sa 1,000. Pero nakita ko kung paano no, ng Diyos na ibinless no, yung family ko, paano na nasa kabila no, na yun no, na kumbaga andyan no, sa mga sitwasyon na lalo na no, sa aming negosyo na yung kapatid ko na minsan sabi ganyan napakalaki ng ano, pero yun no, naghihingi lang ng prayer, so yung nire-renew yung covenant sa Panginoon no, Lord no, sa ikaw yung nagsabi, yung nire-remind mo yung Panginoon no, na nagbibigay ka na yung covenant mo na yung promesa niya. So talagang yung Panginoon na hindi ka binibigo. No, talagang hindi ka bibiguin. No? At isa na din yun no, ang ano ko na yung lalo na pag-alis namin papuntang Singapore, no, na talagang provide ng Panginoon yung mga pangangailangan namin, no, yung mga pangangailangan ko ay yung buhos na blessings, no, na binigay ng Panginoon. At sa ating pagbibigay pala, no, yun no, napakalaking grasya, no, yung nagbibigay ka na may kalakip na pagmamahal, no, yung nagbibigay ka na mula sa puso mo ay talagang mismo no, yung unang grasya na matatanggap mo ay kagalakan sa puso mo dahil nasunod mo no, nasunod mo yung kalooban ng Diyos, no, lalo na sabi niya nga yung pag-iimpok diyan no, ay talagang nagtitipon tayo no, ng para no, kumbaga ginagawa natin no, na nag-iimpok tayo ng kayamanan for our future, at hindi lang yan nagdadala ng kaligtasan no, sa atin. Kaya totoo yun, experience ko yun no, experience ng family ko na yun nga sabi no, for how many times na yung mga grabe yung pag-distract ng diablo no, na grabe yung gusto niya sirain or gusto niya patayin nga no, dahil nga before sabi ko na nanaginip ako no, na gusto patayin ng diablo ako, yung family ko, at talagang inaatake nga ng diablo, pero I know no, na hindi kami pinabayaan ng Panginoon, na totoo pala, naalala ko no, yung pagbibigay, sabi niya nagdadala ng kaligtasan no, nagdadala ng kaligtasan no, at kumukuha ng kadiliman no. Kaya salamat sa ating banal na Panginoon, at so amazing na yun pala kung tayo'y nagbibigay no, na sinusunod natin yung utos ng Diyos no, sa kabila man na minsan andyan na yung away, pero ay yun na dinidesisyonan pa rin natin na sundin no, yung maging yung kawang gawa no, nasabi na magpayaman tayo no, ng mabuti no, ng paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Mismo yung Panginoon ang magbe-bless no, yung mismo yung Panginoon ang magbe-bless sa atin, hindi lang financially yung biniless niya, kundi no, ang sa ibang aspeto na ng ating buhay no, spiritually man, emotionally, I know no, that God no, has blessed me no, that more than that we think that we deserve no, pero ang Panginoon yung sabi nga no, sobra-sobra pa kung magbalik no, kung tayo pala ay mapagbigay no, na ginagawa natin no, ng buong katapatan no, na hindi tayo nang dadaya, dahil kitang-kita ng Panginoon no, yung bawat ginagawa natin. Kung nagbibigay man tayo na andyan yung pag-alinlangan no, yung kumbaga no, yun, yung nagalain pa bala buot mo no, or nagalangot yung buot mo. So nakikita yan no, ng ating banal na Panginoon, pero kitang-kita niya yung puso no, kung we have that big heart no, and joyful heart no, sa pagbibigay, mismo ang Panginoon no, yung magbalbilik sa atin, siksik, liglig, o maapaw na grasya. In Jesus' name, Amen. Amen and amen no, at totoo yan no, na yan nga nakikita ng Diyos kung ano yung ginagawa mong kabutihan, kung ano yung ginagawa mong pagtulong sa iba. Sabi nga dito no, sa kanyang banal na salita, for your heart will always be where your riches are. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Kaya no, yan, kung saan ang saan ang iyong yung puso no, nandun din ang kayamanan. Kaya sa pagtulong o sa pagbibigay sa mga nangangailangan sa tao, most especially no, sa pagbalik mo ng para sa Diyos, diyan mo ma-experiensyahan na kung mas lalo ka pa ibe-bless ng Diyos kung sinusunod mo yung kanyang kalooban, yung kanyang kagustuhan na minsan napakahirap
na napakahirap na magbigay, no? Lalong-lalo na kapag yan na lang yung pera na nasa sayo, yan na lang yung pera na kailangan mo nang namatira sa iyo. Pero kung ang Diyos, no, niya sa iyo, no, pinapa-offer niya, gusto niyang ibigay mo sa kanya, itulong mo, yan, no, kung susundin mo, iba mo, mas doble pala ang ibabalik sa iyo ng ating mahal na Panginoon. At diyan, no, nakita natin kung paano ka ibibless, kung paano punan ni Lord ang lahat mong pangangailangan, dahil, no, na sa pagsunod mo na hindi ka nagdadalawang isip, wala kang doubt na gawin mo yan dahil, no, napilitan ka lang, pero ginawa mo yan dahil yan ang kalooban, kagustuhan ng Diyos. Kaya sa paggawa mo niyan, iba, no, kung ano yung ibinigay mo, dudublihin ng Diyos ang yung dudublihin niya ang ibabalik niya sa iyo. Sabi nga dito, no, kapag yan, no, na kapag nagtanim ka, no, nagtanim ka na mayroon kang aanihin, no, magtanim ka ng kabutihan, lalo na yun nga, no, sa pagtulong, no, sa pag-offer sa mga nangangailangan, most especially ito sa pagtulong mo sa pagpalago ng kaharian ng ating mahal na Panginoon, na mas lalo pa, no, makilala siya. At yan, no, na sa pagbigay mo niya, no, magpuri yung mga tao sa kanya. At yan, no, gaya gani sa akin experience kanina, no, na ganyan, no, narinig ko yung mga testimony ng ating brothers and sisters, nag-desire din yung aking puso, no, nag-desire din yung aking puso na diyan, no, na tumulong at magbigay din, no, na magbigay din sa nangangailangan. So ganyan yung magiging resulta pala, no, sa pagbibigay mo ng offering, no, sa Panginoon, at hindi mo na inisip na babalikan kanya or anuman ang gusto mo, na kung pera yung binigay mo, pera din yung kapalit. Kumbaga, hindi ka na nag-after niyan dahil, no, sinunod mo lang ang kalooban, ang kagustuhan ng ating mahal na Panginoon. Kaya brothers and sisters, no, ganyan, kaya nga, no, na ito yung turo ngayon sa atin ngayon ng Panginoon, na dapat, no, kung magbigay tayo galing sa puso natin, at kung yan talaga, no, yan yung pinapagawa sa iyo ng Diyos, gawin mo, dahil yan ay iba, no, iba yung ibabalik sa iyo ng Diyos, masigit pa sa yun, no, ini-expect mo na ibalik sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Kaya yan ang gusto niyang mangyari sa atin, na diyan sundin kung may mga prompting diyan, no, sa puso nyo na ibigay nyo na kaagad. Huwag nyo nang wag nyo nang pagdudahan ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga dito sa kanyang banal na salita, gayon din naman dapat ninyong pagliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Yan kung may ginawa kayong mabuti, kung may ginawa kayo na tumulong kayo para, no, na makita ng iba, magpapasalamat din sila sa Panginoon through sa mga offering nyo, sa mga alay ninyo, no, sa dito, no, lalong-lalo dito sa ating ministeriya, no, na kung tutulungan nyo ito na palaguin, no, dahil ito ay naghatid ng magandang balita para ang lahat ng tao ay manumbalik sa ating mahal na Panginoon. Kaya diyan, napaka-importante, napakahalaga, no, na sundin natin kung ano yung kagustuhan ng Diyos, kung ano yung pinapagawa niya sa atin. Huwag nating pagdudahan, at yan, no, kung may prompting, magbigay na kayo, dahil, no, ang Diyos ang magbabalik sa inyo. In Jesus' name, Amen and Amen. At salamat sa ating mahal na Panginoon, dahil tinuturuan niya tayo na wag tayong madamot, no, lalo na sa Kanya. Kung ano ang para sa Diyos, dapat ibalik at ibigay natin sa Kanya. In Jesus' name, Amen and Amen. Para hindi natin madanas yung nangyari kay Ananias at sa kanyang asawa. In Jesus' name, Amen and Amen. At, no, may mga kapatid po ngayon tayo dito sa
Facebook Live, no? At kasama natin dito watching dito si Nanay Amalia Silaw Caspe and Manning Estorino are watching. Si Sister Calabio Anabela, good evening, thank you Lord, amen. Si Sister Bingbing Dilabin, sabing amen. Si Sister Rose Soberon Palangka, nagsabing amen. Sister Bernadette Villaneta Avian, nagsabing amen. Sister Josephine Umapas, nagsabing amen. Sister Ading Losefa, nagsabing amen. Sister Maria Cristina Sinsida, nagsabing amen. Sister Mary Jen Casenio, nagsabing amen. Si Sister Angel de la Vega, no, nagsabing amen. Si Sister Rem Silaw Caspe, no, kasama din natin, no, naway, no, patuloy kayong i-bless ng ating mahal na Panginoon, at kasama din natin si Sydney okay ka na, no. God bless you brother, naway, no, we claim your total healing, na si Lord yung mag-restore, no, sa iyong naramdaman, in Jesus name, amen and amen. At ngayon, no, inanyahan ko kayo na manalangin po tayo, at pakitaas ng inyong kamay at ipikit ang inyong mata sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dear Lord, salamat po Panginoon sa iyong pagtuturo ngayong gabi. Hallelujah. Nakita mo ang bawat puso't isipan namin, O Lord. We cannot hide you, O Lord God. Hayag sa iyo ang lahat. At kung anuman ang aming ginagawa, Panginoon, anuman ang kasamaan na nandito sa amin, nakikita mo, O Lord God. Lord, hallelujah. Narito po kami ngayon, Panginoon. Ino-offer sa iyo ang lahat naming, hallelujah, ang lahat naming pagkakasala, Panginoon. Kunin mo, hallelujah, ang lahat ng kasalanan na narito sa amin. Patawarin mo po kami at ugasan mo po kami ng iyong banal na dugo, at patuloy po ikaw na magbukas ang bawat isipan namin. Patuloy po ikaw na manahan sa bawat puso't isipan namin, Panginoon. At kiniklaim po namin, Panginoon, hallelujah, sa iyong banal na salita, hallelujah, na ikaw ay naparito para sa aming mga kasalanan, hindi para sa mabubuting tao, kundi narito ka para kami, Panginoon, iligtas, para kami bigyan ng kalayaan, para kami bigyan ng kapayapaan. Lord, yan, we believe that, O Lord God, na ikaw po ay faithful ka sa iyong promesa, faithful ka sa lahat, kung ano man sinasabi mo, Panginoon, ay ginagawa mo ngayon. Lord, naniniwala po kami na ngayon sa mga oras na ito, sa lahat ngayon, Panginoon, na sumusubaybay sa programang ito via different media platform, dyan sa Facebook Live, hallelujah, dyan sa nakikinig sa radio at nanonood sa television, sa Cable Star, lahat ng kanilang dinidesire, lahat ng kanilang ngayon, Panginoon, na hinihiling, ng kanilang kagalingan, kanilang kapayapaan, ikaw magbigay sa kanya ng hallelujah, ng total restoration sa kanila, O Lord God. Hallelujah, kiniklaim po namin ngayon, Panginoon, sa inyong presensya. Ikaw po ngayon ang papagaling sa kanila. Ikaw po ngayon, hallelujah, ang nagbibigay sa kanila ngayon, hallelujah, ng kanilang, hallelujah, total healing, kagalingan at kapayapaan. In Jesus' name, amen and amen. Brothers and sisters, hallelujah, tanggapin nyo tanggapin nyo, hallelujah, yung banal na salita ng Panginoong Hesukristo. If you believe Him, kung nanalig at nanampalataya ka sa Kanya, kung ano man ngayon ang hinihiling mo ay iyong makakamtan. Sa pangalan ni Jesus, tanggapin mo ang iyong kahilingan. Touch and be healed in the name of Jesus. Ngayon, pinapagaling kayo ngayon ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. In Jesus' name, amen and amen. At lahat ng masamang espiritu na gusto maghari at mag-alipin sa bawat isa, tinatalian namin yan sa dugo ni Jesus at pinapako dyan sa cross ni Jesus, at wag na siyang gumambala, wag na siyang, hallelujah, wag na siyang manakit sa bawat isa sa atin, dahil yan ay dinaig na ng ating mahal na Panginoon. And we bind all the satanic forces, all the deadly disease, the cancers, hallelujah, diabetes, lahat yan. We bind all of you. We uproot and we command you, go in the name of Jesus. Hallelujah. Yan ay wala na kayong kapangyarihan.
lahat yan, dinaig na kayo ng aming mahal na Panginoong Heso Kristo. In Jesus' name, Amen and Amen. Salamat, Panginoon, sa pagpagaling, hallelujah, sa ubo, sa sipon, hallelujah, sa lahat ngayon, Panginoon, ng lahat ng karamdaman, ikaw ngayon ang nagpapagaling. In Jesus' name, Amen and Amen. At Lord, patuloy po namin na nilip up sa iyo ang aming head servant, si Brother Edwin, idawlo, Panginoon, patuloy mo po siyang proteksyonan sa lahat ng oras, hallelujah, at ikaw pong patuloy mo po siyang gamitin para sa iyong gloria, O Lord God, at patuloy ikaw na mag-bless sa kanya, sa kanyang family, punan ng lahat nilang mga pangangailangan at sa komunidad ng ang Diyos Gugma, O Lord. Nakita mo ang kanyang pangangailangan, naming lahat, O Lord God, kaya Lord, provide all His needs, O Lord God, in Jesus' holy mighty name, Amen and Amen. At i-bless mo din po, Panginoon, ang aming spiritual director, si Brother Fimar, provide all his needs, O Lord God, at patuloy mo po siyang gamitin, Panginoon, hallelujah, to spread the good news in the whole world, O Lord God, sa lahat ng kaparian at sa aming mga obispo, O Lord, patuloy mo silang i-bless at pagalingin sa aming sa lahat, sa aming Santo Papa, O Lord, i-bless mo din po siya, and don't forget to bless our nation, Philippines, O Lord God, protect us, O Lord God, with your most precious blood, in Jesus' name, Amen and Amen. At Lord, patuloy po namin na nilip up sa iyo ang nalapit na anibersaryo this coming February 1 and 2, O Lord God. Kiniklaim po namin, pangunahan mo po yan ng iyong banal na presensya, ng iyong banal na dugo, hallelujah, at ikaw po maglagay sa lahat sa order, O Lord God. Kiniklaim po namin, hallelujah, ang victory ay mangyayari sa bawat isa sa amin, na ang lahat, O Lord God, hallelujah, magpanumbalik sa iyo at magserbisyo sa iyo, Lord God, hallelujah, ng buong puso, O Lord, Panginoon. Kaya Lord, patuloy po ikaw na mag-akay sa iyong katauhan, O Lord God, na patuloy po nabuksan ang bawat isip nila na manumbalik sa iyo, Panginoon, at kiniklaim po namin ang aming kaligtasan ay maangkin sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Heso Kristo. In Jesus' name, Amen and Amen. Salamat, Panginoon, at patuloy po ikaw na manatili at manahan sa bawat puso't isipan namin. In Jesus' name, Amen and Amen. I-bless mo din po, Panginoon, ang lahat nagsisend dito ng kanilang tulong para sa paglago ng iyong kaharian. Ikaw po nakakita ng kabutihang ginawa nila, Panginoon. Ikaw magbalik siksik, liglig, at prosperity, Panginoon, hallelujah. Ikaw magbalik sa kanila, Panginoon, 100-folds na balik sa kanila dahil sa kanilang kabutihan. In Jesus' name, Amen and Amen. Salamat, O Lord God. Seal this prayer with your most precious blood. In Jesus' holy mighty name, Amen and Amen. At ngayon, wala na po tayong oras at nagpapasalamat po tayo dito sa ating technical kay Brother Light, at yan sa mga kapatid natin sa Hibawaan, salamat sa Indian, at bless kayo ng ating mahal na Panginoon. At isa nga pala, kung merong prompting dyan sa inyo na gusto nang mag-send dito sa ating komunidad na magbigay ng inyong tulong, meron po tayong ditong GCash account number sa number 0917-8982-910 sa name Edwin E. Daulo, at sa number 0967-6278980, name Melanie Jerez. So dyan, send nyo sa mga number na yan kung may prompting sa inyo na magpapadala dito sa pagtulong sa ating komunidad para mas lalong mapalago itong ministriya ng ating mahal na Panginoon, na maraming makarinig ng kanyang banal na salita para sa kanilang kaligtasan. In Jesus' name, Amen and Amen. At nagpapasalamat din tayo dito sa ating kapatid Sister Mel, ako naman ang iyong lingkod, Sister Bebs, na nagbabalik ng lahat ng papuri at papasalamat at nagahayag na tunay ang Diyos ay pag-ibig, nananahan at sumasagawa sa atin. In Jesus' name, Amen. Amen and Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Fine lines? Acne? Dullness? Say goodbye to these imperfections and unveil your flawless skin
with Beauty Essentials Advanced Skincare Services and Soothing Formulas. Is warts your problem? Get them removed for only 888 pesos. Visit us in Solis Street and Molo, Iloilo City, San Jose Antique, and Roa City, Capiz. Or call us at 0919-3939-678. Beauty Essentials Facial Care Center, where skin meets perfection. Beauty Essentials Facial Care Center. Itlog nga preska, kag masustansya? Kanang Pinay Egg Producing Farm. Order na! 0922-235-8306 or visit Puro C. Barangay Capitan Fernando, Leon, Iloilo. Kanang Pinay Egg Producing Farm, your #1 source of highly quality fresh eggs. Iloilo Society Commercial Incorporated. Kung kamo nagakinhanglan sang school kag office supplies, chicherias, cosmetics, kag grocery items, isa lang ang kadtoi. Iloilo Society Commercial. Presyo barato, pwede manegosyohan. Iloilo Society Commercial. May mga sangasa, Aldeguer, Rizal Ortiz Streets, kag Tagbakharo, Iloilo City. Biskan anong okasyon, kasal, birthday, debut, o company event, Michael's Catering Services ang imong partner. Lechon, adobo, sinigang, lumpia, kag madamo pa. Mayara man kami nga package deal para sa imo kaginawaan. Michael's Catering Services, located at Barangay Cafe Santa Barbara, Iloilo. For contacts, 0966-928-7664 or 0966-710-2587. Michael's Catering Services. Pagkaon nga manamit, serbisyo nga masaligan. NH Motor Sales, ang iyong reliable partner sa iyong sasakyan. Tires, batteries, motor oil,
Rips, dito lang yan mahahanap sa NH Motor Sales. Main Branch, Quezon Street, Molo, Iloilo City, 336-9841 or 337-1989. Haro Branch, MacArthur's Drive, Tabuk Suba, Haro, Iloilo City, 329-5929. And Molo Branch, South Fundidor, Molo, Iloilo City, 501-4862. NH Motor Sales. Nagapangita ka balasang di kalidad nga construction materials? May marketing ang sabat! Cement, steel, lumber, kagiban pa. Tanan mo nga kinanglan, ari na! 10A Marketing. Makita sa 75 Avancenia, Molo, Iloilo City. For contact 0999-8826-282 or 337-4384. 10A Marketing.